Magandang tanghali mga kabay. So ito yung pangatlo ko na repair. Ayan, pang-apat pala. 39566. Ang model ito mga kabay, DWD024. 1/2 capacity hammer drill ng DeWalt. Ayan. So ito mga kabay, gumagana. Ayan. Gumagana siya mga kabay. Ang problema ito. Ayan o. Ang laki ng palag. Tapos yung butas niya, ang laki na. Yung pinakangipin niya na tatlo. So kung mga 0.5 yung bala mo mga kabay, 1.5, hindi niya na kayang ipitin. Ayan. So papalitan natin yung chuck, cord protector, at syempre bubuksan natin mga kabay. Titingnan natin kung anong dahilan kung bakit ang laki ng palag niya. Ayan. Alog pala. Ayan. So bubuksan natin mga kabay. Yun. So ayan mga kabay, nabuksan na po natin yung screw. So pwede na natin itong tanggalin yung takip, yung housing nya. Ayan. So ayan, kung mapapansin nyo mga kabay, ayan, ang laki po ng palag. So ang sira nito mga kabay ay yung kanyang bearing housing. Ayan. Ito po. Bushing type lang po kasi yan. Kaya lumuluwag talaga yan. Pero ang dahilan yan mga kabay kung bakit mabilis umalog yung spindle gear nyo. Yung minsan ginagamit nyo pag nagbarina, yung ginaganon. Yan. Siyempre, yung spindle niya mga kabay, kapag ginaganon-ganon mo, ang tendensing maapektuhan yung bushing dito sa bearing housing. Kaya, alog na yung spindle mo. So, papalitan natin yan. At meron pang isa. Ayan, ito. Yung pinaka-housing niya. Ayan. Yung pinagkakabitan nitong bearing housing. Ayan, babalik ko mga kabay. Pakita ko sa inyo. Ayan. Yung pinagkakabitan ng housing, ayan o, ang laki na rin ng palag. So ibig sabihin, pati housing niya mga kabay nasira. Kahit naman dito mga kabay, ayan, babalik natin to. Babalik natin yung spindle. Meron din siyang palag o alog. Ayan, balik natin yung washer. Ayan. Mapapansin nyo mga kabay, ayan. Ayan. Yung kabitan mismo ng bearing, malaki na rin yung alog. Kahit idiin pa natin yan, ayan, may alog talaga siya. So, dahil plastic lang naman yan mga kabay, so maaaring mapupudpud talaga yan. Ayan o, ang laki na ng awang. Ayan. So, ang estimate natin dyan mga kabay, gumagana naman yung armature, ayan. Yung armature niya may tama yung winding pero okay lang. Napasukan siguro to ng mga pinang barinahan. Ayan. Pero okay pa, hindi naman putol yung wire. So ang i-estimate natin dito mga kabay, yung kanyang bearing housing, field housing, tapos yung chuck. Ayan. So hindi ko pala na-testing yung hammer mga kabay kung malakas pa. So iti-testing muna natin pala yung hammer. Ngayon kung mahina na yung hammer mga kabay, magpapalit din tayo ng spindle. Okay pa mga kabay. Ayos pa. So isasara natin to mga kabay. Yung carbon naman niya mga kabay, ayan, mahaba pa po. Pero palabas natin. Ayan. Mahaba pa. Lagpas pa sa kalahati. So pwede pa yung carbon na yan. Ayan. So sasara na natin ito mga kabay. At iti-testing natin yung hammer kung malakas pa ba. Ayan. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. Hanapin nyo lang po yung DeWalt na signboard. Napagitnaan kami ng ungpin tsaka ispileta.
So yan mga kabay, titesting natin. Yan yung sa hammer. Drill. So okay pa yung hammer tsaka drill niya mga kabay. So ang papalitan lang talaga natin dito ay yung kanyang field housing, bearing housing, chuck, tsaka yung kanyang cord protector. So maraming salamat mga kabay sa panonood at pa-like and share na rin po. At syempre po baka naman pwede makahingi sa inyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat mga kabay. Bye-bye.